The breakup is not mutual. It was his decision. Wala na kami ni Rob kasi ilang beses na din naman niyang inamin on social media na wala na kami. Wala na sana akong plan. I kept silent kasi nirespeto ko yung itong taon na pinagsamahan namin. And sobra ako nasaktan. Sobra ako nasaktan sa nangyari. Gusto ko na lang sanang mag-move on silently. Pero kasi I could not stand it anymore na kailangan pa na madamay yung tao dahil sa nangyari sa akin. Gusto ko lang din sabihin na sana kung ano man yung nangyari sa akin, huwag nagsisihin yung mutual friends namin. Kasi I've heard na si Emmy ay nadadrag sa hiwalay namin. Pero si Emmy is my friend. Isa sa mga dumamay sa akin nangyari kami. And also, I know na mortal sin ang pagsisinungaling. Kaya lahat ng sasabihin ko ngayon ay pawang katotohanan lang. Ano man yung nangyari, kung ano man ang pinag-usapan namin ni Rob, ang nakakaalam nun ay ako, si Rob, at si God. And I respected it. Totoo yun na 2 beses kami nag-usap. Yung unang pag-uusap namin is 3rd week ng May. He said na hindi niya kayang pagsabay-sabayin lahat. Sobra ako nasaktan. We were okay. Bago mangyari yun, wala kaming problema. Sobrang akong umiyak nung araw na yun kasi yung reason na sinabi niya sa akin ay sobrang babaw. During that day, after pag-uusap namin, totoo rin na kinomfort ako ng mutual friends namin. Kilala niyo naman sa tulog sila, hindi ko naiisa sa'yo. The following day, I learned something na mas lalong kinasakit nung nararamdaman ko. I found out na meron siyang nakaka-chat na babae. Hindi ko alam yung magiging reaction ko. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Pero ang natatandaan ko nung time na yun, hindi ako makagalaw nung nalaman ko. Pero I still gave him the benefit of the doubt kasi sa 7 years namin, never kami nagka-problema. Never kami nagka-problema. Nang ganun. Nung una namin pag-uusap, he just told me na gusto niyang magpahinga. Gusto niya na cool off. He requested for 30 days na cool off. Pero sobra pa rin ako nasaktan. Iyak lang ako ng iyak. Sobrang clueless ako. Bakit biglaan, all of a sudden, yung nangyari na gusto niya makipag-cool off. Pero nirespeto ko yun. Kasi yun yung gusto niya. Affected na kasi yung health ko. Kumakain ako pero hindi siya na-absorb ng katawan ko. And grabe yung agony sa part ko. Imagine, 30 days, hindi ko alam kung babalik pa siya or tuluyan na talagang mawawala. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. So, nag-decide ako, nilakasan ko yung loob ko na pumunta sa bahay nila after 3 days. I think after 3 days, pumunta ako sa bahay nila. I waited for almost 2 hours. Pero hindi siya nagpakita. Ang sinabi niya sa akin, hindi na niya ako kayang makitang nasasaktan. Nung pumunta ako nun, nung araw na yun,
hindi para maghabol. Kasi, as I said, nire-respeto ko yung decision niya na gusto niya muna magpahinga, gusto niya ng space. Gusto ko lang nung araw na yun, malaman ko yung totoo. Kasi nga may nalaman ako. Gusto kong ma-confirm mismo sa kanya kung totoo talaga yun. Gusto kong malaman para matapos na yung agony ko. Pero yun, wala akong nalaman. Wala pa rin siyang inamin sa akin. And then, lumipas ang 2 days. 2 days siguro. Yung nalaman ko na he's already seeing someone. And hindi ko din alam kung kailan nag-start na makita sila. Again, nasaktan ako nun. But I kept silent. I decided not to post anything on social media. Kasi nasasaktan ako. Sobra ako nasasaktan. After few weeks, first week ng June, nag-text siya sa akin and nag-chat siya sa akin. And he's asking me kung kailangan ko ba siyang makausap. So, ayoko magkaroon ng regrets. Ayoko magkaroon ng regrets kasi mahirap na dadalhin mo siya. Mahirap na dalhin siya. Forever mo siyang dadalhin. So, pumayag ako na magkita kami ng first week ng June. And gusto ko rin talaga marinig from him na yung about dun sa nalaman ko, sa mga nalalaman ko, gusto ko ma-confirm from him. Kasi iba yung nalaman ko lang sa iba, dumating lang yung info sa akin, yung iba, yung sa kanya ko mismo maririnig yun. Mas madali for me na makamove forward kung sa kanya ko mismo maririnig yun. So sinasabi niya na 2 beses kami nag-usap. Ito yung pangalawang usap namin. Ito yung day na officially natapos yung 30 days na cool off. And this is also the day na nangyari yung formal breakup. Masakit, syempre. Masakit yun na malaman. Pero for me, okay din na nasabi. Kasi sa kanya ko mismo narinig. Sa kanya ko mismo narinig. Yun. Siyempre, I cried again. Nakita niya kung gaano karami yung luhang iniyak ko. Kung gaano ako nasaktan. Sinabi ko sa kanya na ang sakit ng nararamdaman ko. Kasi iniwan niya ako. And then meron agad. Paano ko ba sasabihin? Ayos yung naging usapan namin. Maayos yung naging usapan namin. Sinabi niya sa akin. Yun yung pinili niya. Yun yung choice niya. And narespeto ko yun. Pero nasaktan ako. Please. May nag-post ng vlog. Magkakasama silang friends. Mutual friends namin. Kasama yung girl. Pero, I believe na na-delete na yung video na yun. And parang nag-overnight sila. Itong mga info na to is nakarating lang sa akin. But I did personally watch it. Lahat yun, dumating lang sa akin. Even hindi ko naman hinihingi. Again, nasaktan ako. But you did not hear anything from me. Hindi ako nag-rant sa social media. And then, after that, meron ulit. Nag-post naman siya on his personal account with a new girl.
parang animated siya or something. Sinend lang din siya sa akin. And, yun, deleted na rin. I was hurt again. Paulit-ulit, ako ang nasasaktan. After nun, dumami yung post nila together. Doon raw sa TikTok account ng babae. And, na-delete na din siya. Na-delete na din daw siya. Since nakita niya kung paano ako nasaktan, nung araw, nung pangalawang beses na nag-usap kami, akala ko, i-respect niya yun. Akala ko, ibibigay niya sa akin yung respect. Kasi, syempre, hindi naman biro yung pinagsamahan namin. Sa tagal ng pinagsamahan namin, I was expecting na maibibigay niya sa akin. But, hindi niya din. Dapat pag nagmamahal ka, magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo. Huwag mong ibigay lahat. Na-realize ko din na kailangan self-love and dapat yung trust kasi ang hirap eh. Yun din yung isa sa mga challenge ko ngayon. Nahihirapan ako na magtiwala. Kasi nga, sobrang na-break yung trust ko. Pero, slowly, alam ko ma-overcome ko siya. Tuloy lang yung buhay. Tuloy lang din ako sa pag-vlog kasi ito yung tingin ko na way para maibalik ko ulit yung dating ako. Na-realize ko din na kung hindi mo pa ganun kamahal yung sarili mo, huwag ka munang pumasok sa panibagong relationship. Kaya ngayon yung ginagawa ko, I'm learning to love myself, to discover myself kasi for the past 7 years, I was so busy loving, caring. And yun naman yun eh. At least wala naman akong regrets. Wala akong regrets. Alam niyo yun kasi simula pa lang nung nag-aaral kami hanggang naging ganyan siya. Naging successful siya sa vlogging niya. Yung support ko sa kanya nandun, hindi nagbago. Sa lahat ng ginagawa niya, sobrang sinuportahan ko siya. Kaya wala akong regrets in life niya. Hindi ko siya sinuportahan. Malungkot talaga. Lahat naman kasi ng ending malungkot. Pero, kakayanin. Move forward lang. And, sana, patuloy niyo pa rin po akong suportahan sa pag-vlog ko. Hindi madali yung pinagdadaanin ko. Sobrang hirap, sobrang sakit. Kaya, continuously praying na sana mas mabilis yung pag-heal ng heart ko. Kaya, sobrang nagpapasalamat ako dun sa mga taong nandyan at nagdadasal para sa akin. Kasi, napakahirap nito. Hindi ko kaya magsinungaling. Salamat po sa panonood. Sana patuloy niyo pa rin po akong suportahan. God bless you and stay safe. Magandang gabi po mga kalingap. Magandang gabi. Hindi ko na-expect na magsasalita ako about dito na maraming makakapanood. Kasi di po ako sanay sa ganitong buhay. Yung personal life mo, i-share mo. Hindi ko po akalain na hantong sa ganito. Kasi hindi naman ako yung tao na mahilig talaga mag-share. Kahit sila, mga barkada ko, sila Malik, sila James. Alam nila yun. Hanggat kaya ko, di ko siya na-share. Wala akong pinasasabihan.
kahit kinamama sa sarili kong pamilya, hindi po ako mahilig mag-share. Kaya naninibago lang ako sa video na ito na aking gagawin. Kasi hindi po talaga ako sa ganito. Isipan kong gumawa ng video kasi napanood ko yung vlog ni Yen. Hindi ko ito ginawa para magalitan siya, siraan siya, para humanap ng aking video. Ginawa ko itong video para clarify yung bagay. Kasi sa live ni Buddy nung nakaraan, hindi ko naman nasabi lahat. Siguro yung mga nasabi ko lang doon, mga 1 minuto lang kung pagsasama-samahin. So gusto ko lang rin pong marinig yung side ko. And after nito, hindi na talaga magsasalita. Kayo na pong bahala. At inuulit ko po, yun na nga, inuulit ko, gusto kong sabihin sa inyo na hindi po ako cheater, hindi po ako nagloko, wala pa ako pinagsabay. Kung cheater ako, bakit ngayon ko pa ginawa yun? Kung kailan magkalapit kami. Sa loob po ng 7 taon, hindi po ako nag-cheat kay Yen. Kahit long distance po kami, hindi po ako nag-cheat sa kanya. May mga personal reasons po ako kung bakit ako nakipaghiwalay. At sa tingin ko naman na hindi ko na po kailangan sabihin mo. Hindi ko po kayang gawin mo kasi una-una, nakikita ng Diyos ang nakakami. Kaya sa loob po ng 7 taon ng Yen, minsan hindi po ako nag-cheat sa kanya. Kaya bakit ako magloloko kung kailan ngayon magkalapit na kami? At kung kailan nakikilala ako ng maraming tao bilang isang example na vlogger dito sa YouTube. Bakit ko gagawin yun? At isa pa, hindi ko gagawin ko yun kasi hindi na deserve yun. Mabait na tao siya yan. Supportado siya sa akin. Pati sila tita, yung parents niya. Mabait na tao po. Welcome niya ako sa bahay nila at sinama sa mga pinupuntahan. Kaya sobrang hirap po ng desisyon na aking ginawa. Hindi po ito basta-basta na pagising ko, bigla ko na lang naisipan na bigla-bigla, hindi po ito ganun. May mga rason po ako kung bakit ako nakipaghiwalay. Hindi po dahil sa babae, hindi po dahil sa kung kanino. Hindi ko na po kailangan sabihin yan kung ano-ano mga yun. So ayun nga, nag-break kami. Sobrang sa tinagal-tagal po namin na magkasama, tinatagal namin na magkarelasyon. Noong araw lang po yun ako umiyak. Kasi hindi po ako iyakin. Hindi po ako madramang tao. Hindi po ako iyakin. Hindi po minanaw kay Papa. Hindi kami emotional. So kahit sa bahay, hindi po kami emotional. Hindi kami sweet. Hindi kami sa salita. Hindi kami ganun. At dahil biglaan po yung nabigla po siya sa desisyon ko. Kaya sabi ko na sige, try mo rin namin ng 30 days. Sinabi yun na 30 days. Pero kasi mabigla talaga siya. Ayaw ko rin na yung kita ko rin yung grabing pag-iyak niya. Kaya ayun, sinabi ko na sige, try natin 30 days cool off. Pero nung oras na po yun, talagang decided na po talaga ako na makipaghiwalay. Sabi ko lang po talaga na yung 30 days cool off kasi sobra siyang nasaktan. So ayun na nga, kahit decided na ako na makipaghiwalay, sinabi ko na lang po na try natin na 30 days dahil po naawa ako ng sobra. Nakita ko po yung iyak niya. Tapos ayun, yun nga, sabi niya rin na pumunta siya sa bahay. Hindi po ako nakipagkita kasi
sobrang sakit din po sa akin na makita siyang nasasaktan. Napakahirap po sa akin. Kaya napalipas pa po ako ng mga ilang days bago makipagkitang muli sa kanya. Nung unang pag-usap namin, after nun, chinat ko sila Jensen, sila Buddy, mga kaibigan namin na i-comfort siya kahit wag na ako, kahit siya na lang. Kasi sobrang nasaktan siya. At alam ko naman, aminado naman po ako dun. Kaya grabe din po yung pag-sorry ko sa kanya. And ayun, nung second na pagkita po namin, tinext ko siya na kung kailangan pa niya na mag-usap kami, kung gusto pa niya ako makausap. So ayun, pumayag po siya, nakita kami. And oo, tama siya dun sa mga narinig niya na may minute ako nung after po nung nakipag break po ako sa kanya. Siguro kasi dahil na rin po sa tinagal-tagal po namin ni Yel na magkarelasyon, minsan hindi po ako nakipagkita sa iba. Kaya po siguro gusto kong gusto kong maramdaman or gusto ko pong hanapin kasi yun na nga po din yung dahilan kung bakit nakipag-break ako kay Yel. Kasi parang may kulang po sa relationship namin. Isa po yun sa dahilan. Parang may kulang sa relasyon namin. Alam po yan nila Buddy, alam mo nila Jens. Alam nila na tuwing magkasama kami ay parang wala na akong gana. Yan, sinabi yan sa akin ni Buddy, sinabi niya sa akin. At di ko naman alam na napapansin din pala nila. Kaya ayun, may minute po ako nung first week na po yun. Dahil gusto ko rin po kasing gusto kong alamin kung ano po yung kulang sa amin. At gusto ko rin din po sanang linawin na at ayun nga sinabi niya doon na may nakaka-chat daw ako. May nakaka-chat ako bago pa kami mag-boy. Oo, may nakaka-chat ako. Pero walang landian. May mga kaibigan po kasi mga babae, mga kabatch ko, mga kaklase ko po, mga ka-opisina. Posible naman po wala akong makaka-chat. At ang tinutukoy niya po dito ay si Jack. Oo, nakaka-chat ko siya. Pero, wala pong landian dun sa chat namin. Kasi ito po si Jack. Schoolmate ko rin po ito. Schoolmate ko rin po ito ng high school. Wala pong landian na naganap. Wala pong landian. Marami po akong nakaka-chat na mga babae, ng mga friends ko. Pero wala po akong nilalandi. At kahit naman po siguro na tao, babae ka naman lalaki, may nakaka-chat ka na wala namang meaning. Kumbaga, wala namang landian. Parang kwentuhan lang sa isang bagay, ganun. Parang friends lang. Mga close friends mo or kabatch mo, kaklase mo. Hindi porke may nakaka-chat ako ay kalandian ko na. Hindi po porke may nakaka-chat ako ay nilalandi ko na. Hindi po ako ganun. Kasi alam ko ng lahat. Nagkaroon ako girlfriend. Alam ko na lahat. Lahat ng friend ko sa Facebook. Alam ko yan. Kaya hindi po ako sinunod ni Jack. Hindi po siya yung bakit kami. May mga personal reasons po.